Dear Kuya Poy, ako po si Justin, 43 years old mula dito sa Cebu. Kasalukuyang 20 plus years na rin kaming nagsasama ng partner kong si Jen. Kahit hindi kami kasal ni Jen, ay nagkaroon po kami ng 5 anak. Aminado naman ako na 3 beses akong nagloko kay Jen. Siguro, dala nga ito ng ego ko kaya nagawa kong maghanap ng ibang babae. Pero Kuya Poy, that was a very long time ago and I think napagbayaran ko na at habang buhay akong babawi sa partner ko. Pero nagulat ako sa isang message na pumukaw sa aking atensyon. Nagtatanong kasi ang nagpadala ng message sa akin online kung kami pa rin ba ni Jen. Para matapos ang pagtataka ay sumagot na ako at kinumpirma ko sa kanya na hanggang ngayon ay okay naman kami ni Jen. At akala ko nga okay na rin after that. Pero ganito ang nangyari. May ibinigay sa aking link from TikTok na may ibang kasama ang partner ko. At matapos kong mapanood yun, ay agad akong nagdesisyon na umalis sa bahay para makaiwas sa gulo. Kasi alam ko sa sarili ko na labis talaga akong nasaktan sa napanood ko. Kuya Poy, sa chat ko napaamin si Jen at hindi niya na itinago pa ang nagawa niyang kasalanan sa akin. At inamin niya nga na maraming beses daw na may nangyari sa kanilang dalawa ng lalaking nakarelasyon niya ng palihim. Tinanong ko Kuya Poy kung saan niya nakilala ang taong iyon. At ayon nga sa partner kong si Jen, ay dati niya pa raw iyon nakatrabaho. Aminado naman ang partner ko na nabaitan daw kasi ito sa kanya, kaya naman hindi naging mahirap na mahalin ang lalaking ito. 1 taon na ang lumipas pero hanggang ngayon ay grabe pa rin ang sakit na iniwan sa akin ng ginawang kataksilan ni Jen. Araw-araw ay naiisip ko pa rin ang ginawa sa akin ng kinakasama ko. Kuya Poy, malaki ang tiwalang ibinigay ko sa kanya. Kaya naman alam kong hindi niya na ulit yun gagawin sa akin. Pero bakit hanggang ngayon ay sobrang sakit pa rin na para bang kahapon lang ito nangyari? Alam kong wala akong karapatan na magreklamo o sitahin o magalit kay Jen dahil gaya niya ay nagawa ko rin namang magloko noon. Pero feeling ko kasi sobra naman ang ipinaramdam sa akin ni Jen. Kuya Poy, tama pa rin bang manatili ako sa relasyon kasama si Jen? Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo sa sulat kong ito dahil ang bigat-bigat na po ng kalooban ko. Hanggang dito na lamang ang storyang ipapahagi ko. Lubos na gumagalang at naghahanap ng kasagutan, Justin. Nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Justin at napapatanong siya ano ba ang dapat na gawin. Sa ngayon, Justin, kailangan mo muna talagang i-acknowledge ang emosyon, yung sakit na nararamdaman mo. Sabi mo nga, ikaw rin naman ay nakapagloko noon sa relasyon ninyo ni Jen. Yan yung classic na example na sinasabi natin, hindi mo mararamdaman yung sakit hanggat hindi mo nararanasan na ikaw mismo. Nga lang, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, yung akala mong okay na ang lahat at saka mo nalaman yung ganyang katotohanan. Pero to be fair with Jen, inamin niya naman sa'yo at kung merong remorse, merong pagsisisi sa parte ni Jen, mukhang dyan kayo pwedeng magkaroon ng rebuilding process, okay? Ayan, at kailangan sa ngayon ay maging open and honest yung inyong komunikasyon. At syempre, kailangan ding malaman mo, Justin, kung
kung parehas ba kayo na committed to rebuild your relationship. Kung ganun, gaano man kasakit, go. Sige, parehas yung gustong ayusin ang inyong relasyon sa likod ng mga pangit na mga nagawa ninyo sa isa't isa. For now, take your time. At tama yung ginawa mo, hindi mo muna sinabi sa mga kapamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa social media, lalo-lalo na kung meron naman kayong palang plano na ayusin ang gusot na nangyari sa inyong mag-live-in partner o mag-partner nga, may 5 anak kayo. Yun ang siguraduhin mo sa ngayon, Justin, ha? Committed ba itong si Jen na makipag-ayos? At ikaw rin ba? Are you committed na ayusin? Doon kayo mag-start. Take your time. At dito na rin po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy.